ang peace rally sa Iglesia ni Cristo, gitambungan sa ubay-ubay nga mga tao, karong adlaw matud pa magpadayon, no? Apan doon na kini permit gikan sa LGU sa Quezon City. Pipila ka mga personalidad nitambong sa rally at pil na mga higala si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, kanhi Governor Luis Chavez Singson ug uban pa. Straight to the Si point. Marcos sa iyang mensahe ni hulagway sa administrasyon nga bangag og hubog sa gahom ug way pakialam sa kalisod sa mga tao sa pagkakaron. Kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan aron panlig-unon pamatod pa ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the Tinuod point. ka ni mga sukit tig paminaw. Si Martin Romualdez on hayahay pa man kayo mga higala. Mura magwa matandog ra ha. Inibitawng rally mga higala sa Iglesia ni Cristo ilaning kabahin sa ilang freedom of expression, no? Labot mahigala pagpadayag sa ilang kaugalingong mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kay nakita mahigala usab, no? Di na to mabasol mahigala ang mga tao gumikan kay kung imong matan-aw klaro man sad nga dunay selective mga higala ang pagapatuman mga kagalaan sa balaod. Straight to the point. Obvious man sad kaayo mga sukit di paminaw, no? O kadto ra mga tao mahigala nga magpa mupiyong sa ilang mata ang di makakita sa klaro kaayo, ha? Straight to the Ang point. kung atong sulbaron ang korupsyon, gukuron ang tanan nga kurakot, dili kay pili-pilion lang ang kontra sa politika. Sa ato pa giwiponize nimo. Di man masolve ang korupsyon ana. Ngano man nagpasabot lamang gud mga kagalaan nga okay ra ang pagpangawat basta ayo lang magbuwag diri sa grupo. Mas dako gong kawat mahigalas flood control. Unsa may mensahe nga ipasabot ana? Kay ngato magud mahigala kung bisan unsa nga matang sa korupsyon, gukuro na siya. Kana patas. Pero kung imong inon mahigala nga ang gukuron kadto ang kontra sa administrasyon, ang dili kontra mahigala hayahay na, medyo obvious kayo. Unsa pagsulbad sa kinawatay sa kwartas katawhan kong inanaon. Naghatag man kag strong message ngadto sa mga tao nga okay ra padayon nas pangawat basta kay kuyog lang tas pangawat ari lang mo sa among grupo. Labi na mga higala ang siya Buying Rimulya sa ombudsman. Akong balikon, akong i-emphasize may gala with all due respect sa atong mga personahe sa ombudsman, taas kitag respitar mga kagalaan. Pero kini manggod ang makita sa ombudsman imbestigahon, kinsa angay imbestigahon. Kay mao gyud mo bantay mahigalang sa graft and corruption mga sugid di paminaw. Pero kung ang mabantayan kadto ra mahigalang kontras politika, medyo kuan kayo, unfair kayo mga sugid di paminaw, no? Kay sama mahigalang Buying Rimulya, siya may magbuot og kanus amo hinog ug kanus amo hilaw. Si Joel Villanueva mahigala sa diha nga didto pa sa pikas nga grupo. Wa pa mo bali mga kaigalan matud pang Buying Rimulya hinog na ang kaso. So daldali in taon pod mahigala Joel Villanueva mga kaigalaan, no? Napod siya mahigala iyang gitimbang-timbang, do na pod siya iyang kaugalingong katarungan mga kaigalaan. In fairness ni Joel Villanueva og ni Chis Escudero, malagmit mahigala nga di nila makaya og ilang sundon kitos Jinggoy. So ni balitok sila, pag balitok na ang kaso nabalik og kahilaw. So kung inanion mahigala mo ra giduaan nato ng balaod. Kalawa ato sa press conference mga kaigalan iyang giingon nga hinog na ang kang Jinggoy, unya ingon sa sunod na gyud ang kang Joel kay hinog na gyud kaayo. Karon mahigala nabalik og kahilaw ang kang Joel ang kang Marcolita may nahinog. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the Gahapong point. adlaw mga kaigalaan dunay gipahigayon nga rally ang Iglesia ni Cristo didto mga higala sa EDSA ug unya dunay mga sympathizers sad nga ni apil mga higala, no? Bisan og dili mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga ni apil sad, no, sa gipahigayon nga rally mga sukin tigpaminaw. Nakana magong rally mga kaigalaan kabahina sa freedom of expression, so atong hatagag higayon, no, ang kadtong mga kaigsunan nato nga nipadayag sa ila mahigalang mga opinyon, ila mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon mga sukid tigpaminaw. Kay dili ikalimod do na magay lain-laing opinyon ang mga tao. Unya ang mga nagtan-aw mga higala nga tan-aw nila medyo lahi naman dili naman normal, ha.
o mupadayag sila sa ilang mga sentimento, welcome kay na because kabahin ka na mahigala sa constitutional right sa mga tao. Straight to the point. So ang hitabo nini mga kigalaan, kung imong tan-aon, medyo doon naman good mga higalay, mga observations sa pagkakaroon sa mga panghitabo sa atong nasod nga ang balaod mga higala bisan unsaon pa mga kagala explicar ang mga tao nga nag-observe gyud makasabot nga duna mahigalay pagpanggukod nga nahitabo sa pagkakaroon ngadto sa kunta sa politika. Straight to the point. Kay ibutang talang obvious naman kaayo. Kutob mga higala sa mga ni barog, ni tingog mga higala, ni padayag silang sentimento nga against administration, di panggukod man yun. Mismo kini mahigala ang Senado, nabahin man ni mga kigalaan, kay doon na may grupo mga kigalaan ni Win Gatchalian karon, doon na po mga higalay grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Kung maghisguta og corruption, ang ato diha, kung pagukod yun sa corruption, di gukuron tanan. Kay accountability makaning ato. Pero kung matingala ka o nag-observe ka, di na lang ta mag likoy-likoy pag-istorya kay may mga bata tanaan din Unya may man mga higala og dili maka-catch up na mga tao. Kasabot man na, di man pwede nimo nang imong tuyok-tuyokon og istorya. Sa majority black nga mga senador, why natandog nila? Dili sa minority, mao mga higalay gipanggukod. Sa majority black, why problema? In fact, mga kigalaan, bisan og hinapay na lang, wa matandog. Unya, kadto mga higalang, dili sa pikas nga nabila na, hayahay na pod. Kay kanalandaan mahigalas Chis Escudero maghisgot kag campaign contributions day. Controversial ka ng contribution ni Chis Escudero. Ha? Nga kadto mga higalang may donate niya o during sa election period mga higala nga magamit kay contractor to mga kaigalaan nga na-involved sa flood control project. Straight to the point. Katong contribution mga higalang nadawat, campaign contribution nadawat ni Tulfo day. Kanang na-report sa Billionaire Channel. Gikan sa contractor. Pero wa na mga higalay, hayahay sa wa sa matandog ron. Si Chis mga kaigalaan natandog unto primero pero karon nga ni balitok na, hayahay na. Although si Chis Escudero mga higala kabantay mo hilom-hilom na gid taon ron sa Jewel, di lagi kayo magpa-kuan-kuan kay medyo adto lang sa kapadaplin lang sa mo. Kaya ang mga tao, di man na mahibaw, di man na imong puyok-puyok lang ng mga tao, kasabot mo sa aktual. So, bisa pa kung saan, mingon Chis mahigalang ni, bali sa spikas, kay mahal niya ang nasod. Hasta Jewel mahigala, medyo ang mga tao dili mga kay kasabot mga tao ana. So karon kining contribution ni Chis daan sa campaign contributions questionable man dako kay issue ni sa una day nga napatando ni Chiljuk no tong Chiljuk no tong kwan katotoang contributor ya Chis Escudero sad ni angkon mga higala labot ana. Mao ganito mga higalay nakatangtang niya isip Senate President and again kay nagkuditada yung kunuhay sa dito sa Senate. Itangtang Chis Escudero mga kagalaan. Kaya ni angkon mas Chis ato panahon na may galangan doon ay campaign contribution nga iyang nadawat. Pero ingon niya personal funds to mga kagalaan. Pero mo lagi na nga medyo lalisunon mga higala kay ingon mo gutong contractor na nga mura mag nagkuha ang kwarta sa pikas bulsa, gibalhin sa pikas bulsa. Very controversial. Pero pagbalhin ng Chis karon, hilom pa mahigalas tirana. Mausad mahigalas Joel Villanueva. Pero muna kung iyon lagi, in fairness si Chis o ni Joel, medyo
o giunsa sa paghulga mga kaigalaan di padlalim ng ilang mga naagian. Straight to the point. Kato Jinggoy nagpapriso gyud. Tan-aw nako kinis Marcolita mahigala mo ilang sunod nga gigukod ron. Og magpapriso ni Marcolita mingon niya bahalag mga priso basta padayon nako barogyos kamatuoran. So unsa iyang baruganan depende na no. Ato ning klarohon mga kaigalaan ha kay ang mga tao nagtan-aw magod pagbali mang higalang cheese hayahay na. Pagbali ni Joel hayahay na. Kanto ba Joel ba mga kaigalaan dili to lalin tong iyasad kay siya na may isunod ni Jinggoy. In fact, ningon naman to si Buying Remulla nga hinog na ang kan Joel nga kaso. Ha? Hinog na gyud, ha? Karon mga higalang ni bali na si Joel ni balik ko kahilaw. So ginahuna tong maayo ni Cheese og ni Joel nga bida og mga priso ta dito ba sa regular gyud nga jail ibutang indekin. Parihang Jinggoy mga higala, medyo di sila kadawat anang dapita so balitok. Pagbalitok ron hayay na. Kadto nga pambalitok gukod yun kay in fact kinis Cayetano og si mahurot ni kining minority black. Unya mga tao na nag-observe kasabot mga tao nga di man ni panggukod man ni nga pamulitika di man ni accountability mo ituyo. Kada bitaw Sara Duterte kung accountability na okay go ahead. Impeachment pa ka sige. Unya atong piyungon ang atong mata sa flood control nga may pinakadako ang kinawatay. Mugawas mahigala ang imong pagkahipokrito na napita kung mauho na. Atong klarohon nga ang Iglesia ni Cristo miingon nga dili sila supak sa balaod indekin. Ang ilang supak ang pagbaluktot sa balaod mga kaigalaan. Muna nga karon padayon to ang ilang panagtapok-tapok pag padayag sa ilang sentimento labot sa mga nahitabo karon sa atong panggobyerno. Straight to the O point. kana atong girespetaran tungod kay kana kabahin, tipik og kabahin sa ilang constitutional rights. Straight to the point. Doon na po yung mga tao nga bisag dili membro sa Iglesia ni Cristo ni apil sad. Ila gyud po na mahigalang rights, no? Nagsugod ni kagahapon mga sukid tigpaminaw, no? Okay. Kay ang mga tao manggod dili nato i-underestimate ang ilang understanding sa mga panghitabo karon. Nag-observe ni mga tao nga lahi man ang dagan sa investigasyon, dili man purely for accountability reason gyud ang paggukod mahigala ining mga dunay na lapas nga balaod. Kay moyong ka nga accountability ang balaod mahigala fair ang iyang pag-implement. So imong makita ron medyo lahi man ang gipanggukod mahigala politically motivated man. Kay kung di pa politically motivated, i-appeal tanan nga na-involved ining mga anomalya mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Karon bisan pa og wa kay involvement or bisan pa mga higala og doon na kay sipyat gamay. Kay kitang tao mahigala isip tao naman tay mga sipyat ginagmay. Mao to mga higalay kuy-kuyon og maayo nya kadtong sipyat nga dinagko wa na. Adi gito sipyat tong dinagko na gid kay labi nagmali-malita na ng kwarta. Wala man. Kawantay mo man akong giingon, bisan gani sa flood control investigation, asa man ang flood control investigation ron? Nga naa naman si Erwin Tulfo mahigala siya naman maoy Blue Ribbon Chairman. Blue Ribbon Committee Chairman. Wa na ilalis. Muna akong giingon, klaro-klaro lang itong komentaryo ba? At itong panahon nga lalisunon pa, kinsay legitimate Blue Ribbon Chairman, gailog gabrasuhay. Pero karon wa na gyud. Kamo na. Si Erwin Tulfo na. Mao mahigalay Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero kabantay ba mo, wa na laing schedules Blue Ribbon day. Nabay miingon nga mag-imbestigar sa sunod semana ana na pizza mahigalag kinsay pang-imbitaron wa. Ang mga na-involved o kadto mahigalang gipanangtang bisag katong gipanangtang lang BBM diya sa Malacañang bisag butang ta lang way labot sa BBM. Mga tao na mo conclude kay ang corruption na anas doorstep sa Malacañang. Mga tao na akong pakonkludon. Sila si Amina Pangandaman lang.
si Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, bisag sila lang. Ang mga tao na lang akong painyon og abot apil ba sa BBM o buwa. Pero naa na sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Igo lang ni mga tawhan na gipanangtang. Even si Lacson, mo'y nagsulti. Kani adto nga gidaan nila kuno angan ni BBM. Kamantay mo si Lacson may nag-expose na day. Nga why labot si BBM gidara niya ngan ninin lang ina Pangandaman nilang Traigib Olaybar mga way batasan na yung mga tawhana gidaangan sa presidente sa ilang pagpangawkaw. Straight to the point. Pero nga nung si Lacson nga miingon nga gida ang pangano man nagyari niya ipatawag sa iyang Blue Ribbon Committee. So magklaro nimo kana bang klaro-klaro ba ng istorya ba? Di naman tayo mag pihig-pihig bitaw. Klaro kayo nga medyo dunay kakulian kini. Ha? Og mupadung na sa Malacanang ang investigation mahigala. Padung na nitong ebidensya wala na. Wa man gyud mapatawag bisag ibutang ka lang nga way labot sa BBM. Pero ikaw may BBM wa kay labot. Unya maingon nga nakadawat og kwarta mahigala mali-malitang kwarta. Angay matarong na sa BBM gyud may mulimpyo day. Sige mang limpyo. Sige mahigala mo imo ingon be, imbestigaron tani. Klarohon tani kinsa maning ngano inyo magida ako ngan. Para klaro ba? Pero nahilom ang tanan. Nya mga tao di man na mga kasabot mga tao na lies. Ay, lisod ba kay nang imo pagpuyo ko ng istorya ha? Straight to the point. So kana klaro kay mali-malitang kwarta. Nya doon na ba na himo mga kagilanwa? Mangusog yun sa BBM. Kana bang gida imongan bitaw? Gida imongan sa pangwarta? Mangusog ka yun. Mabita na akong concern bitaw dahil ka na bitawng di pa kunsa pa. Muna ingon ko nga na mga vloggers uban. Muna akong concern. Actually ha, I hope. Muna akong concern na mga vloggers uban nga nanguha sa ato mga videos o uban pa. Sige na lang kay mo man ang ila. Acknowledge sa mga punmi diri. Pero ang ako lang hangyo ba unta, Inday Maris. Kana bitang muda sa kungan, ayaw lang og kuan kanang panalitan ko mag-vlog mo, pag vlog lang mo, okay na lang ko anak, kuhaon ninyo akong video. Mao naman ay naandan gi sabuag man akong komentaryo. Di okay na lang ko anak, pero kanang madasa gyud sa kungan Rufil Banyok. Bida niya simbak ko uroy og manay akong gikakuanan, digital kayo bitaw, lisod kayo gukuron kay mga laki sa ni mga tawhana sa digital ako concern gyud ko anak. Pero ako ipabalik-balik yun, usara na akong Facebook, mga higala nga Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga doon blue check. Muna akong Facebook page. Kaya kung kuyawan mo gud ana, I hope ha, ayaw lang gid taon. Ayaw gid mo tuosad. Bisag kinsa nga mga politiko nga muingon na gani nga, dahil nangayo og pabor kini si Rufil Banyok, nga migamit sa Facebook nga, ayaw gid taon. Ako concern kay ko ana, muna akong kuano ta ba, nangingon ko Inday Ken o Inday Maris nga, kung palihog lang, maghimo lang mo inyong Facebook. Daghan may mga vloggers nga naghimo ila nya, ikuha lang sa among video. O alam mo ko problema anak na lang kay total nya gi-acknowledge sa ta. Okay ko anak pero kana bang gamiton ako ngan gyud ba nga maog yung ngana niya human kwan. Ini pangomentaryo man gud nako, responsible ko sa akong komentaryo. Og no kay gi-post na responsable ko kay ako man na. Pero nailay nagdas ko nga nahitabo na sa una day. Nga paglakaw-lakaw na ko ginagrupiha isuga sa imong imong komentaryos kon. Wa kay problema nang isog. Kay nako sa baruganan nako saktong lugar mo kuan magyud ko. Wa may problema ko na di man ko mo hadlok kanina pero kanang lain ba mo magpaisog-isog dito nya dili ako nagpost dahil lahi pud na. Muna akong akong punto. Nga mamalihog unta ko kanang mga vlogger nga magdagyod sa kungan ayaw lang pod. Padala ka ng lain nga unya okay ra ko. Ang akong komentaryo kuhaon ninyo sige lang. Kaya nga naman, lisod ba kunin among trabaho media ba ta? Nya dunay mga tao mahigala nga manggamit man na labi na ron na uso na ni mali-malitang kwarta ron. Makasinginlan mog ahat din ha. Muna ako nang gikuan nga ipatabang tanin sa NBI inani. Muna akong concern na kay lisod mo ko kayo nga nabay maggamit-gamit sa tong pangan. Doon nabay solicitation sa una nga dito sa Leyte day gigamit akong pangan. Nakasibaw tong gisolicitan kay isa
Astang spillings ko nga sayop man. So kay bawas ang dili ako. O kaning anak ba, malihog lang tako nga kuan. Muna sa ako sangyo nga. Sige lang, okay ra ko, no problem ra nga. Nayuban gichap-chap akong komentaryo, gisabuag nila. Asa lang mga bot. Okay ra ko na, no problem. I-acknowledge sad gamay na lang nga diregi ka na mo. Pero kanang ako nga nga dalhon sad ayaw lang po dunta kay kana na ang lisod na sagog ayo na nga kuan gyud. Basi mamislead ang mga tao ba. Mo na akong punto sad. Mo ni kini pong kang BBM kung tinuod man galing nga si BBM wag labot gidara iyangan inila ni Amina Pangandaman imbestigaron na sila mangusog si BBM anag mauhon mahigala. Pero may nang usog. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Okay, atong balikan mga higala. Si Lacson mismo mo yung nag-expose anak kani adto eh. Yung kalit man nagliko is Lacson. Mana ako pag chairman si Rodante Marcolita sa Blue Ribbon, okay to. Pag primero. Sa dahang gipulihan siya, si Lacson may nagpuli, okay gihapon. Pagsugod. Kadugayan na iwa naman mo klarik si Lacson. Hantod ron. Nabalik man to nila may galampiya kay Tano niya, nakuha na po mga kagalaan. Si Erwin Tulfo, nakiguan man to nga, himo sa sila. Kanabang panahon ba nga naay, na parihado na ba'y ibutan talan, di lang ko maingon niya, kani mo illegal, kani mo di. Parihado na illegal nga basis. So, nabutang mahigala nga duha ang nag-claim nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Anong panahon na? Hearing mahigala si Cayetano o si Marcolita, hearing po mahigala si Tulfo. Karon nga wa nagilalis, sila na gyud, wa na hinuon. Wa na gyud mapatawag to sa Amina Pangandaman. Sila si Traigi Pulaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, wa na gyud. So, maklaro nimo do na may lahi man ng kalakiha. Straight to the point. Ha? Unya, tanaw nimo mga senador, kini klaro-klaro ba lang ba? Kay kini ka Marcolita issue mahigala, labot man is campaign contribution. Mo na giingon ni Leandro Libiste kung ingnon nga kining campaign contribution og istriktuhon ni tanan, kanang tanan mga senador way maka likawasan na lekin. Kay mismo ka nas BBM mahigala, kadawat na ni campaign contribution sa kilanti day. Ha? Dari mga contractors. Na kining hitabua, kining campaign contributions, kana magong panahon sa election mahigala ang kumilik doon na say gihatag ba nga pagtugot. Pero doon na po yung mga limitations. Kana mo kandidato ka mga kahigalaan og national nga mga positions, bisa ka nagdili national mga higala, doon na mangamot ana alang sa pagtabang sa imong campaign materials, sa imong mga gastuhanan inana. Pero kanang tanang senador napag mas dako gyud na mga campaign contributions bisag si Chis Escudero bitaw. Na issue ba ito? Pero pagbali na ni Chis, wa na. Wala kabantay mo ang mga tao ron observant kayo. Di man nimo ma-underestimate ang ilang understanding kasabot man tao na sila Di ba na ingon nga imo lang murag mga bata ba nga imong gimagic ba? Imo gigunita ng do na kay itlog spugo gigunitan sa pikas kamot kay unya imong gilipat-lipat ang bata niya butang nimo pikas kamot ang itlog spugo imong gina asa man dali lapit be asa man dapit din ha. Ang mga bata madaling mislead pero kana mga dagko dili kana mga higalang ni asa majority black prangka-prangka ba lang wa gyud natatsa nila na bagoy nagkalisod na bagoy gigukod wa. Ang gipanggukod dili sa minority black. In fact, si Chis Escudero mahigala o si Joel Villanueva apil na ang gipanggukod. Sa dihang ni balitok na, hayahay na ilang baga ron. Ang mga tao nakakita na, wa sa ingon nga wa kakita ang mga tao. Kay bagisgot kag campaign contribution sandaan. Kini ka Marcolita 75 million. Daha ako example ha. Dili pa ta mo adtos kon. Kana bang way tatsa ba? Og nakas majority okay kay ka. So selective injustice dili fair kumaohon. Kaya kana ka Marcolita 75 million. Og ilang imbestigahon sige imbestigara. Portanan. Kanang campaign funds mga kagalaan manawat man na sila mga campaign funds diha.
Unya ang labaw tanan kining gikan campaign funds nga gikan pagis kontraktor kinsa man. Sa kanyang chis ko diro ko day. Pero okay naman sila. Bisa ka kang Erwin Tulfo. Naba investigation nila wa. At ni-report may gala sa kananaang Billionaire Channel. Ako lang i-quote mga sukit di paminaw. Courtesy sa Billionaire Channel. Dili ni akong video. Dili ni akong video. Dili ni video na mo sa DYHP. Akong i-acknowledge ang Billionaire Channel ani nga mao'y naghimo ining maong report. O sige kuno names ay kaning kang Marcolita 75 million gukod. Nya kining kang Tulfo mahigala. Katong kan sis gukod sa to kadali. Nya karon okay na. Katanawa ha, pila man kang Erwin Tulfo mas dako-dako gikan pagis kontraktor. Sige na kani palikon na kanidong. Ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Naritong exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. Okay, pause. May 100... Kani ha, Billionaire Channel, hindi ni ako. Atong i-acknowledge ang Billionaire Channel ani. Pila may campaign donations nga dawat ni Erwin Tulfo? 120 million. 120 million. Gikan sa kontraktor nga si Yap. Ang Marcolitas 25 million na. Ang kang Erwin Tulfo gikan pagis kontraktor. Nga ingon si BBM kadto mga kontraktor na involved to flood control project. Ang question nun, na ba investigation against Erwin Tulfo? Na ba? Mo na simple kayong pangutana. Naabay investigation against Erwin Tulfo nga nakadawat og 120 million donations gikan pa mahigala sa kontrobersyal nga kontraktor nga na-involved sa flood control. Straight to the point. Diha na mahigala makita nimo nga nipalag yung uban nga sa man ni kalakiha. Wala mga higalay investigation bisag buhok ni Erwin Tulfo agi matandog ini. Ngani siya pa mahigala hinuoy gihimong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kana ha? Klaro-klaro na mga sugid paminaw. Kadto mga contributions nga labi nag mga kandidato sa administration asa masag kwarta ato. Ang pinaka natong milabay mahigalang eleksyon kabantay mong bunga kayo og campaign materials, bunga kayo kung atol mahigala sa ilan ng mga panglakaw-lakaw. Murag si Irisi mga tumingon day, Congressman Irisi ba to nga hasta gani si Andrew A. 60 million man na dawat ding Andrew A. Kay dam gusto mahigalag singir dito nga magkapatapok sa mga tao. Dako kay gasto kita mo pinubri naman tong taga kuan gani katong ilang grupo mahigalan lang Marcolita. Magrally to pinubri naman to kay ila. Ang admin mahigala perti manglabiha bunga man kayo asa man sa kwarta to. Kinsa may nag-contribute ato? Ngano may bisagamay ang investigasyon ato?
So kini nga ako example lang ni kang Erwin Tulfo. Kamarkulita gukuro nagtaman sa ginhawa 75 million man. Ang kang Erwin Tulfo nga 120 million ayaw lang gukura. Nga gikan mga higala sa controversial nga Yap Brothers nga na-involved sa flood control project. Straight to the point. Muna niya mga tao, di man, mga tao kasabot man, ana. Di man ni mo swords bulsa ang mga tao, nag-observe man. So, ari ka may gala sa mga senators sa majority block, wa gyoy tatsa, bisan gamay. Di ay mahigalay na natatsahan gamay si Cheese o si Jewel kay wa man mo dali og join sa majority. Si Cheese Escudero na apo na mahigalay contribution gikan mga kagalaan sa kontraktor. Nga kaniadto mahigala sa si Cheese Escudero wa pa mo baliday. Giayo ta ibisigal sad nga do na mahigalay gikan pod mga kagalaan sa kontraktor. Pero pagbali ng Cheese, sukad mga higalang ni Balis Cheese Escudero wala na. Ayahay na. Maupos Joel. Pagbali na mahigala, pero man kung ikaw gingon, in fairness si Cheese o ni Joel ha, wata kay baw unsa kay ilang naigian. Nga basta-basta na lang mahigala nga ni tumbling sila. Di na basta-basta mo tumbling ng mga tawhana. Kasabot sa kunas like unsay political implications. Kasabot sila sa ilang political futures, ilang gipangbuhat. Pero naagi mga, grabe na gyud kayo. Dili nila kaya nga sundon mahigala ang nahitabo ni Jinggoy Estrada. So kung imong tan-aon, ang natandog ron, ang gisigihag duot ron, ang minority black ra. Ato ko na ipakita tong pictures minority black. Kini no? Kini no? So sa minority black, duda ko ini pasakaan nilang kaso ni, mahurot-hurot nilang pasakag kaso ni, mahabilin ni duda ko si Amy Marcos na lang. Hutdon yun. Unya wa matandog ang dito sa majority. Aka na mahigala matingala ang mga tao. Kada bang obvious ba? Tiya mo na, ang kang Cheese Escudero, isyo gusto kayo. Pero pagkahuman, wa na. Ang kanang kang Joel Villanueva, sa may nag-ingon nga hinog na nga si, kuhan man, si Ombudsman Buying Rimulya man. With due respect sa mga trabahante sa Ombudsman, kaya ako yung ibalik-balik, mahigala, akong pagkaila sa Ombudsman, sukad pa kaniadto. Ako nang maistra si Direktor Virginia Palangka Santiago sa Direktor sa Ombudsman kanito. Sukad pa kanito, wa na matandog akong pagtanaw sa Ombudsman. Mga maayo na mga tao. Ikaw gumugukod sa korupsyon. Okay kayo, nagrespital ko nila. Kinilang kang Buying, Remulla may gala, medyo lahi ng iyang kalaki. Nga naman nga, siya may nag-ingon nga, sunod ni Jinggoy, ang sunod dakpon si Cheese ni Balina, sunod dakpon si Jewel. Kay hinog na kayo ang kang Joel. O wa pa mga higala mo balis, Joel, madayunan dito kahinog. Puuno na gito, Joel. Gitanugan o balik mahigala ni Buying Rimulya. Pagbali pa mahigala, pangutana wag press conference, ato bitagi pabati igapon sa naapas preliminary investigation. Uy, nibalik mas preliminary nga hinog naman kaunta to. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Muna Point. nga ako sa kong kabahin, maingon jud ta nga di na to mabasol ang mga tao nga mo padayag sa lang sentimento. Kini mahigalang rally sa Iglesia ni Cristo o doon na pa'y uban mahigala nga ni appeal sa rally, ilan ang katungod. Constitutional rights na. Ini padayag sa sentimento nga nasa kanaunsa naman ng atong panggobyerno ron. Kay Dias Marcolita nga naay contribution mahigala gikan sa private persons nga 75 million gukuron. Kasi gigukulan niya si Erwin. 120 million, why gukod nga gikan na ba tos kontraktor? Kontraktor pa gyud nga na-involve sa flood control. Nya pero mingaw mga higala, wa gyud. So ang mga tao makabantay kisa man tayo di makabantay ana.
Nakasabot sila nga unsa man ning kalakiha, politically motivated kini. Ha? Why natandog sa majority black? Ang nangatandog mahigala kini sa minority, delikado pa gani, mahurot ni sila pasakag kaso. Nya pang plunder gyud kito mga kaso gyud nga mga non-bailable aron dili maka-appeal sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kay panalitan kis Marcolita dakpo ni karong si Manaha. Ibutang ta lang di magsugod ang impeachment by next week wa na. Di na ka-appeal sa Marcolita's discussion day. So ang mga tao kasabot sila foul ni. Mo na nga di nimo mabasol kung mopadayag sila sa sentimento ila ng katungod. Kay ang gipanggukod tanaw ha, ibalik ko itong minority black dong nga mga pictures. Kanyo, mahurot-hurot mo sila ni. Kinis de la Rosa, wa nagodaan. Di nagod mga higala kay gatago-tago ni tungod sa ICC warrant of arrest. Nga questionable pa ng ICC warrant. Dakong questionable pa. Pero bisan pa man sa pagka-questionable, kay laliman kada mahigala nga nisod sa atong kaugalingong jurisdiction ng ICC, mas labaw pa hinoon. Liman ka ng dako kay questionable, oy. Unya, kay si Bato de la Rosa mahigala, wa man nila madakop dito sa Senate, ihilapod mahigalang apilon o pasakag obstruction of justice si Ruben Padilla o Cayetano. So mahurot-hurot na sila pasaka kay kinis Bungo mahigala. Gahilom-hilom na nis Bungo ron. Kay oras mo tingog ni, pwede man yung dakpon kay naman po yung warrant to pares. So si Bato wa nadaan, si Jinggoy priso na, si Bungo mga higala, anytime, og mutingog nib, dakupon sa ka, si Cayetano og si Ruben Padilla makigalaan, pasakasog obstruction of justice, si Marcolita mahigala, hinog na kuno niyang kaso, nya kining duha ka mga Villas mahigala, dali raman nilang hulgaon og kaso sab. Tanaw na ko, mahabilin ini kininla si Amy Marcos, si Pia Cayetano og si Loren Ligarda, tulo na lang ka mahabilin siguro ini, ha? O giapil pa nagpiton si Loren Ligarda mahigala, ang iyang anak may piton rin sa ubos. Wata mahibaw hinoon ni Leandro Libiste o basin og imutong tuyoon og sul prisuan basin musugot sa tulay batanon pa man ko okay ra. Ah. So mo ni mga nahitabo silang tanan nga das minority medyo dako yung kalbaryo silang kinabuhi. Ang kadto mahigalang to sa majority hayahay pa mga kailan mo nasa sa langit kanunay. Nya mga tao nag-obserban mo nang mayon ko dili na to mabasol ang mga tao. Kung morally sila mopadayag sila sa sentimento. Kay mo lagi na kanang kang Jinggoy daan ya press conference ni Remulla ha. Ingon si Remulla kato kang Jinggoy hinog na. Kang kinis Remulla may ni mo gamit og mga kwan nindot sa iyang mahilig siya mo gamit ang terminong hinog na, hilaw na. Kalawa, ato sa press conference mga kailan iyang giingon nga hinog na ang kang Jinggoy, unya ingon sa sunod na gyud ang kang Joel kay hinog na gyud kaayo. Karon mahigala nabalik og kahilaw ang kang Joel, ang kang Marcolita may nahinog. Kalawa, ako i-play balik din kang kuan para just for purposes of ma-emphasize na to. Kini kang Jinggoy pa ni, nga ingon sa human kang Jinggoy, si Joel, at the time mo pa madakop Jinggoy, ingon sa hinog na. Dugay-dugay na ko to day. Wa pa madakop Jinggoy, hinog na kang Joel, isunod na siya. Pagbalitok pang Joel, karon ni kalit manghigalag kahilaw. Kaya nibalik mas preliminary investigation. Ano ha, mo niya, presko niya may Remulla, at ang paminahon sa dong. Malapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan as soon as possible time. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Hindi lang si Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Okay, pause dong, okay. So mo niya, hinog na. Ang kang Jinggoy, hinog na mo na nga ipasaka na unadakop na Jinggoy. Kano sa aman to Jinggoy nadakop na June 1. Karon hinog na tong kang Joel ato panahon na. Ang pinakahinog na hinog ang kang Jinggoy. Dakpan. Kang Joel po hinog na po atong panahon na. Karon
Usa ka buwan nang nakalabay, nibalik kahilaw. Manang ipangutana si Buying, ngano maning ingon ka hinog na, ngano na hilaw man ron. Pagtumbling pan Joel nagkalit og kahilaw, tanaw atong i-play tong usa lagodong. Kani. Sige. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept. Okay. the DOJ. Boss. Oh, it's our choice. Sa ombudsman. Kadto mahigalang hinog na findings to sa DOJ ang kang jinggoy na dayunan yung kahinog. Usa ka buwan na kapin ang nakalabay. June 1 matugidakop jinggoy din no. Oh. Kalon usab na July 1 naman taron. July 1 sa taron. Mo lagi. O July 1 lagi. Usa ka buwan na. Nadungan man ikahinog untas Joel og jinggoy. Karon nabalik mahigala kang Joel og preliminary investigation, Jesus Christ. Pero di na ko basolon si Joel og si Cheese. In fairness sila kay murag dunay nakasulti nako gabi ko nung pinit-anay ko no di ko nulalim sa ilang nagian. In fairness sila ba di ko nulalim taon. Pero mo ginaa ko baga nabalik ko kahilaw kay na preliminary investigation na gud. Ang kamalkulita mahigala mo na hinog. Si Jinggoy, bayo na hinog na kang Jinggoy. Og ni balitok pa Jinggoy ato mabalik sa to kahilaw. So suwaman, di na dayunan Jinggoy. Ang kan Joel po na mahigalang hinog na. Og itanugan pa to mahigalang na hinog na di aton June 1. Bisag unsang protasa itanugan nimo ko sa kabuan hinog ng daan na tumiaging buwan pa karon lata na ginalon. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.